Hindi sapat para kay Senador Ping Lacson na paggalaw lang ng national budget ang i-publish online. Anya ay dapat ding isa publiko ang mga opisyal na nag-amyenda sa pondo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah? So ano na ang latest sa isinusulong ng Senado na tinatawag yata nilang Golden Age of Transparency? Aber, sige nga. Corina, just in time for budget season matapos ang mahabang panahon ng aligasyon tungkol sa budget insertions at patungkol din sa mga pumutok na balita tungkol sa flood control projects, inadapt ng Senado ngayong araw ang isang concurrent resolution na mas nagpapatibay ng pagiging transparent ng budget process. Mas paiigtingin nito ang public participation sa mga budget deliberation through a feedback mechanism at inoobliga nito ang mga mambabatas na i-upload online ang paggalaw ng national budget. The most genuine transparency is full transparency. Kasi kung hindi rin full transparency, parang ano tawag dyan? Ayoko sabihin ng lolokohan, ano? Pero hindi rin fully transparent eh. It will defeat the purpose. Walang saysayang transparency kung hindi ito buo. Yan ang banat ni Senator Ping Lacson sa pagtalakay ng Senado sa isang concurrent resolution para paigtingin na ang transparency sa budget process. Dito sinisigurong makikita ng publiko ang buong galaw ng 2026 national budget online. Una na itong tinawag ni Finance Committee Chair Win Gatchalian bilang Golden Age of Transparency. Suportado naman ito ng lahat ng mga senador. Pero para kay Lacson, dapat isama sa mandatory online upload ang written individual amendments ng mga senador at House lawmakers para makilala kung sino ang proponent ng bawat dagdag pondo at mahuli kung biglang lumobo ang allocations. Wala kasing probisyon nito sa nasabing reso. What we should know or identify yung proponent. Kasi naandun po yung taguan eh. Pagka hindi ma-identify, back to the proponent or proponents of the amendment or amendments, kanya-kanya tayo singitan na naman dyan, Mr. President. Paliwanag ni Gatchalian, makikita sa uploaded committee report ang mga pagbabago per program at office. Pero hindi laging matutunto ng orihinal na nagpanukala dahil amendments evolve over time. In other words, Mr. President, the original amendment might not be the same with the final product. Ang concrete alternative para kay Gatchalian, siguraduhing uploaded ang committee report at final reading version ng budget. Sa kasalukuyan kasi, hindi ito posted online. Pero para sa budget hulk na si Lacson, that's not enough. Isa ngayon, bulag po tayo lahat eh. Nakita lang natin, bumukol sa isang district. From say 200 million, bigla na lang naging 15 billion. And we cannot identify. We cannot point to the district representative. Simply because yung iba nagpa-park. Anumang amendment, kahit amendment sa amendment, dapat mabasa ng publiko. Dapat din may malinaw na pangalan ng proponent. Doon daw kasi namamaniobra ang pondo. Kaya na-involved din yung mga ibang mga ibang congressmen or even senators na magsingit ng kung ano. Anyway, hindi naman matrace sa akin yan eh. That's my concern. Una nang nagkaroon ng aligasyon ng hundreds of billions worth of insertions sa pondo ngayong taon. Majority doon, tila napunta sa DPWH infrastructures at corrupt flood control projects. Inalala naman ni Senator Rodante Marcoleta ang 28 blank items sa naging 2025 BICAM budget report. Noong kongresista pa si Marcoleta, may nakita raw siyang 12 to 13 pages doon na may blank budget items. Nag-inquire pa raw siya sa House Secretary General pero wala raw siyang nakuhang access sa records, kabilang ang pinadalang enrolled bill sa Malacanang. Assurance ni Gatchalian, hindi ito mangyayari under his watch. So go ahead, Mr.
Corina, mukhang ito na rin ang pagkakataon ng mga civil society group o CSOs na mag-participate sa budget deliberations dahil sabi kanina ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, magtatakda daw sila ng isang pagdinig kung saan pwedeng mag-participate itong ang CSOs at pwede silang mag-suggest doon maging ang budget cuts. For example, kung sa tingin nila ay mas malaki o sobrang laki ng inallocate na fund or pondo sa flood control, pwede nilang i-raise yun at iba pa. Corina. So Hana, sa concurrent resolution na yan, isisiwalat na ba ng mga senador kung sino ang nag-propose ng isang espesipikong amendment at anong amendment yun? Kasi hindi ba yun yung isa sa nagiging issue kapag budget season? Tama ka dyan, Corina, no? Actually, doon sa mismong concurrent resolution, walang nakalagay na section or provision about that. Pero kanina, sa plenary debate, no, sa pag-uusap ni na Senators Ping Lacson at Senator Win Gatchalian, ay napag-usapan nila itong amendment sa amendment at pumayag naman si Senator Ping Lacson na kapag daw merong isang senador na nagtanong sa floor tungkol doon sa sabihin natin isang insertion or realignment or amendment, kailangang sagutin ito ng mismong Finance Committee Chair who amended what, who inserted what, kailangan yan sabihin or i-divulge nitong Finance Committee Chair nga at ang proponent kasama yung history at yung justification nung kanyang amendment. Corina. Naku, ang gandang mga plano. Sana magkatotoo. So live stream na nga ba ang BICAM sa publiko? Alam mo, Corina, isa rin yan dun sa positive development dahil dun sa mismong concurrent reso, sa last page mismo nung concurrent resolution number 4, nakalagay doon sa section 6, no, na both the Senate and the House shall ensure that all budget deliberations, including yung mga budget briefing, mga public hearing, plenary discussion, at maging ang bicameral conference committee shall be available and readily accessible sa publiko via digital live streaming. So, kung mapapansin natin, yan ay isang malaking shift dahil sa mga nakaraang budget season kasi, ito yung closed door na bicameral conferences meetings sa mga mambabatas kung saan usually nangyayari yung last minute insertions na nagiging dahilan nga para magkaroon ng speculation yung publiko tungkol sa mga budget insertion. Balik sa'yo, Corina. Okay, at yan ang aabangan na naman ng publiko. Maraming salamat, Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.